Galit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Opya Mani Popcorn! Sabi mo, Boss Marcoleta, safe na si Jinggoy Estrada. Hindi pa pala. Sabi mo, JB Herzito, the good one. Jinggoy Estrada, the bad one. Ayan. Dinawit na. Ni Bryce Hernandez itong si Senator Jinggoy Estrada. Mga kababayan, matapos pong kinontempt ni Jinggoy Estrada to mga kababayan doon sa Senado. Kaya nagpupuyos sa galit itong si Jinggoy Estrada mga kababayan at kakasuhan niya raw to si Bryce Hernandez. Napakasinungaling daw. Hindi niya raw kilala. Kaya baka siguro kinontempto para pagka nasa loob na ng Senado, siyempre, naka-corner ka na. Doon sa kakausapin, mga kababayan. Yung parang sinasabi sa Wadcom hearing na sa drug lord na kinausap ng isang reporter mga kababayan. Kaso po, nung pinatawag ito sa kamera, itong si Bryce Hernandez na naka-Ferrari, nagpapatalo ng milyon-milyones at tumataya ng 5 milyon sa casino, isang tayaan mga kababayan. Dinawit na itong si Jinggoy Estrada. At saka itong si Joel Islord, mga kababayan. Itong si Joel Islord, sinasabi niya wala siyang kilalang kontraktor, district engineer. Ito may resibo mga kababayan. Nakita niyo naman, napanood niyo naman sigurado. Sa ginawang hearing ng Kamara. Merong usapan sa Viber mga kababayan. Pinapupunta pa itong bata niya sa JIL. Mga kababayan, doon sa JIL mismo sila magmi-meeting. Baka doon ninatid yung pera mga kababayan. Tapos ngayon, hindi na naman daw totoo yung mga aligasyon mga kababayan at binabanggit na naman itong ang mahal kong mga taga-Bulacan. Naniniwala pa ba kayo mga taga-Bulacan na sinasabi itong si Joel Islord? Si So Move, Mr. President. Hindi na natin marinig yung So Move, Mr. President. Yung masakit sa tenga yung palagi na lang So Move, Mr. President. Ngayon, itong Senado at ang Kamara, mga kababayan, ang Senado nagpaputok ng mga pangalan nila Speaker Tambaluslos, mga kababayan. Kakaibang congressman. Itong si Diskaya, mga kababayan, yung top notcher.
na kontraktor. Pinakamalaking kinita mga kababayan sa flood control project. Doon naman sa Kamara Tumalo mga kababayan at doon naman yung sinasabi niya. Hindi naman niya direktang nakakausap ito mga pinapangalanan niya. Paano niyan? Tapos, ito naman si Bryce Hernandez, dinaw itong dalawang senador. Hintayin po natin yung tunay na investigasyon mga kababayan nung ginagawang walang kikilingan yung binubuo ngayon. Malapit na. Pinangunguna, kasama yata si Magalong dyan. Si dating DPWH Singzone mga kababayan. Isang retired justice yata mga kababayan. Sana walang mga etchapwera dyan, yung walang pagtatakpan. Atong bubuing independent investigation mga kababayan, pwede silang mag-contempt, pwedeng magpakulong, pwedeng magpa-aresto. Nasa kanila yung power, parang Senado na rin, tsaka Kamara mga kababayan. Kaya dito malilintikan na sila. Tapos yung Blue Ribbon Committee na, si Senator Lacson yung mahawak ngayon. Dito, medyo walang duda, sigurado, malinis, patas, ang magiging investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson mga kababayan. Galit sa korupsyon yan. Kaya lang dito matanggap ng pork barrel mga kababayan. Ito mga kababayan, makikita niyo yung mga tumpok-tumpok na pera. Ganyan pala. Nakita niyo yung nakatumpok na pera mga kababayan. Parang, di ba, isda. Tumpok-tumpok. Kanya-kanyang kuha yan mga kababayan. At itong nasa table ng bilyaran mga kababayan, alam nyo ba kung gaano alam nyo naman siguro kung gaano napaalaki yung billiard table niyan mga kababayan. Nakita nyo? Puno ng pera ang mga damuhong. Puno na yung billiard table. Meron pang isang malaking table. Puno rin. Napakadaming pera mga mga halangang kaluluwa na to, mga hinayupak na to mga kababayan. Nakakatulog silang membing. Easy money. Madaling isugal. Siguro sawa sa kasino, sawa sa babae. Sawa sa alak mga kababayan. Ngayon magkakaalaman na mga kababayan kung sino ang mga tumanggap itong sandamakmak na pera to mga kababayan. Ang pera ng mga taxpayers. Ayan po yung mga pera natin. Nasa table ng bilyaran. Kahit na 4 na taong migadyang kasa dyan mga kababayan. Tapos punong-puno yung table ng bilyaran mga kababayan. Pati yung sa pangmalaking table. Napakalaking pera talaga niyan mga kababayan. Siguro tinatago nila yan sa loob ng bahay. May mga sariling vault yung mga hinayupak na yan mga kababayan. Yung mga politikong yan. Okay mga kababayan. Patuloy po nating abangan ang kapanapanabik. Ang kahindig-hindig. Ang mga susunod pang pangalan mga kababayan. Sigurado may lalabas pa dyan pangalan ng senador at pangalan ng congressman. Okay mga kababayan, mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas kahit patuloy na ginagahasa ng mga ganid sa perang mga politiko at mga kontraktor. Pati na itong mga district engineer. Dapat lahat ng district engineer imbestigahan niya ni Senador Lacson. Mabuhay po kayo.